araw. Mission kong makita ang palakang ito sa natural niyang tahanan. May mahigit 2 oras na kami naglalakad, no? Pero hindi pa natin nararating yung puntahan natin. So along the way, nadaanan natin itong mga abaka fibers na ito, na isa sa mga pangunahing pinagkukuhanan ng kita ng mga tiga dito sa Catanduanes. Okay, so finally, narating natin yung ating first stop. Pahingahan muna natin kasi mukhang uulan. Secure muna natin yung mga gamit. And rest tayo for a while, and then go ulit tayo. Unang nagpakita ang Laguna del Bay frog. Kapansin-pansin ang mga marka nito sa likod at ang malalaki nitong mata. Patuloy daw sa pagbaba ang bilang ng ganitong klaseng palaka dahil sa pagkasira ng kagubatan kung saan sila nakatira. Ilang saglit lang, Okay. Alright. So ito yung Luzon Fang Frog. Kita mo mayroon parang pangil na silalim, oh. So habang hinahawakan itong frog na to, nagpapalaki siya. Baka this, oh. I-expand niya yung kanyang lungs to make it look bigger and increase the size para sa mga predators niya rin yan. It's a defense mechanism para hindi siya makain. This one's a big one, no? Kumpara dun sa mga ibang nakita natin. Like what we've mentioned already, yung population nito is near threatened. Malapit, may banta ng pagkaubos na ang bilang nitong fang frog na ito. So, okay, i-release na natin itong frog na ito. sa mga liblib na probinsya, normal para sa ilang residente ang pumunta sa gubat para maghanap ng makakain. Sa ibang lugar sa Pilipinas, itinuturing pang delicacy ang mga pagkain tulad ng palaka. Dito sa Catanduanes, isa sa mga palakang nakuhuli para kainin ay near threatened o may bantana sa populasyon. Ang Luzon Fang Frog. Gamit ang kanyang ilaw, pamana at sako, susuungin ni Kuya Alfredo ang madilim at masukal na gubat para manghuli ng mga palaka na pwedeng kainin. Pero masarap daw kung ito eh. Kailangan putulin natin ang balik niya. Ang buto. Dahil malayo at delikado ang lugar kung saan nanguhuli ng makakain si Kuya Alfredo, hindi niya pinapalampas ang bawat palakang nakikita, malaki man o maliit. Bawat palaka ay pwedeng pakinabangan at maging laman tiyan. Makalipas ang halos 2 oras, Kung piraso, may maliit, may malaki rin. ang ilan sa mga nahuling palaka ni Kuya Alfredo ay mga Luzon Fang Frog. Pritong palaka ang almusal ng pamilya ni Kuya Alfredo ngayong araw. Bigla lang ini. Take note.
Hitik sa dami ng species ng palaka ang Catanduanes. At hindi man lahat ay may bantal sa populasyon, mahalaga pa rin daw na ipaalam sa mga taga rito kung ano ang mga species na dapat iwasang hulihin. Yung mga palaka, especially yung mga native na species, isa sa mga source ng meat ng mga Pinoy. Hindi lamang sa Catanduanes, kundi sa many parts of the country actually. Although ang kanyang status sa ngayon, ang mga fan frogs, mga genus Limnonectes, na mga palaka natin, ay tinatawag na near threatened species. Although kung yung habitat intact naman at hindi sinisira, for example, pinuputol yung mga kahoy, kinakaingin, okay lang naman yung habitat na yon. At yung population nito, ng mga species na ito, ng mga palaka, ay magiging ayos rin.